As we deal with verse 24 and 25, maaari ho natin tanungin, is this not one of the verses na binabasa po natin tuwing tayo po ay natatapos po sa gawain o natatapos po sa mensahe na atin napapakinggan, na kung tawagin po minsan the benediction. When we hear the words benedictions or benediction in the singular, ang ibig sabihin po na salitang benediction is yung pagbibigay po ng pagpapala after a religious service. Now, maaari ho natin tanungin, bakit po ang verses 24 and 25 ay madalas po ginagamit bilang benediction for the church? Well, hindi lang po ang Jude, mga kapatid, kundi there are several passages in the New Testament na madalas po natin makikita that tuwing natatapos po ang mga apostol sa kanilang mga liham o kanilang mga aral, they always end, if not majority end, with a benediction. And why is that? Dahil nais po nila palakasin ang church through means of the assurance and hope that is in their God. Halimbawa, kung titignan po natin dito in 2 Corinthians chapter 13, makikita ho natin that as soon as apostles finish their lesson, they do in fact give blessings to the church. 2 Corinthians chapter 13, at simulan po natin dito in verse 11. 2 Corinthians chapter 13, beginning at verse 11. Sabi po ng Biblia, hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam na sa inyo. Sikapin ninyo na walang makitang kapintasan sa inyo. At sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Nang sa ganoon ang Diyos na pinanggagalingan ng pag-ibig at kapayapaan ay sa inyo. Then, if we continue, magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinakamusta kayong lahat ng mga mananampalataya rito. Naway suminyong lahat ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu. So here is a good example that after a long sermon, after a long instruction, nagbibigay po ang mga apostol ng masasabi po natin blessing or benediction. May the grace of God be with you all. Pagpalain ang mga nagmamahal kay Kristo, etc. and etc. But this particular benediction, mga kapatid, ay nakatali po sa lesson po ni Jude patungkol po sa pag-iingat ng Diyos sa mga mananampalataya from false doctrine. Because we have been learning for several Fridays na po yung nagiging issue in the book of Jude. And that is, may mga tao ho, dahil po sa kanilang panaginip and lack of reliance on the Word of God, they abandon the gospel. At ngayon nagtuturo po sila ng mga ilang bagay na lihis sa katuruan po ng pananampalataya. Kagaya po ng through their dreams, itinuturo po nila, it is okay to live in lawlessness. It is okay to live reckless dahil wala naman judgment that is to come. Kagaya po ng 2 Peter. And yet, sinasabi po ni Jude throughout the whole lesson in his letter, no, ang lahat ng mamumuhay sa hindi makadiyos na paraan ay makaranas ng kapahamakan. Because God will not be mocked. Makikita po yan in the Old Testament and even in the teachings of the Apocrypha, to which well-known po ito sa mga viewers and audience ni Jude. So ngayon, when we look at this benediction, masasabi po natin ang verse 24 and 25 ay mahati po sa dalawang klaseng theological themes. Unang-una, verse 24, patungkol po ito sa abilidad ng Diyos. Verse 24 ay patungkol sa abilidad ng Diyos. And then, in verse 25, dahil po sa abilidad ng Diyos, nauwi po ito sa kapurihan. This is the doxology. So in verse 24, ito po ay tumutukoy sa abilidad ng Diyos. And when the church understands yung kayang gawin ng Diyos, verse 25, mauuwi po ito sa kapurihan. One deals with the very work of God, the ability of God,
Verse 25 deals with praises to God. Okay? So, I pray that this evening, whenever binabanggit po ni Brother Joshua po sa inyo in benediction, yung book of Jude verses 24 and 25, magkaroon po tayo ng greater excitement sa kahulugan po ng pagpapalang ito. So let's begin in verse 25 of Jude. Sabi po dito, "At ngayon purihin natin ang Diyos, siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala." Now, when studying verse 24, we must understand, tulad po na nabanggit ko po sa inyo, this whole verse is dealing with the ability of God. Tatandaan niyo po yan. Ang verse 24 ay nakasentro sa abilidad ng Diyos. Now, there are two things na matututunan po natin dito in regards about the function of God's ability. Ano po ba ang kayang gawin ng Diyos? That is the first question we need to ask. Ano ang kayang gawin ng Diyos? Well, bago po natin alamin ang dalawang bagay na kayang gawin po ng Diyos, in the New Testament, makikita ho natin that God the Father, God Himself, is able to do a lot of things. Halimbawa, kung titignan po natin saglit ang Roma 16, Romans chapter 16. What is God able to do if we are to ask that question? Well, in Scripture, sabi po dito in Romans 16, beginning at verse 25, Romans 16, beginning at verse 25, tignan niyo po ang nakalagay ho dito. "Purihin natin ang Diyos na siyang makakapagpatibay sa pananampalataya ninyo ayon sa magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ang magandang balita tungkol kay Jesucristo ay inilihim ng matagal na panahon. Pero ipinahayag na ngayon sa pamagitan ng mga isinulat na mga propeta, ito'y ayon sa utos ng walang kamatayan Diyos, para ang lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa Kanya." In English of Romans 16 verse 25, "Now to Him who is able to do what? Able to establish you in accordance with my gospel." So dito, nakikita ho natin kung ano po ang kayang gawin ng Diyos. Kaya po niya, mga kapatid, ilagay at itanim ang ebanghelyo sa ating puso. Siya rin ang nagbubukas po ng ating isipan at puso upang matanggap po natin bilang pundasyon ang ebanghelyo. Man cannot accept the gospel apart from the grace of God. Man cannot receive the gospel unless God the Father revealed that to him sa pamagitan po ni Kristo at ang banal na Espiritu. So when we ask the question, what is God able to do? He is able to establish us in the gospel. Ngayon, pagdating naman po sa judgment, if you turn with me in Romans chapter 11, dito po tayo sa Roma, Kapitulo 11, talatang 23, Romans chapter 11, beginning at verse 23, tignan niyo po ang nakalagay po dito, Roma 11, talatang 23. "At kung hindi na magmamatigas ang mga Hudyo, kundi sasampalataya, ikakabit din silang muli sa puno, dahil kaya itong gawin ng Diyos." In English, "And if they do not persist in unbelief, they will be grafted in. For God is able," notice that usage, "to graft them again in," or in again. So, ano po ang konteksto ho nito? Well, throughout biblical history, ano po ang nagiging, or we could say, ano po yung, o sino yung mamamayan na nagbibigay po ng matinding kapigatian sa Diyos? It would be the nation of Israel. It would be the Jews. Pero sabi po ng Biblia, there will be a time, Paul says, that there is a great amount of Jews who are truly His elect, na ililigtas po ng Diyos. And in order for this to happen, sabi po ng Biblia, God is able to restore them to salvation, to renew them. Ilagay po sila sa tamang relasyon sa Diyos.
So when you ask the question, sino po ang may abilidad upang ang isang makasalanan ay manumbalik sa Panginoon? It is none other than God Himself. The one same God, the one true God, sabi po ng Biblia, that can open up our hearts in the gospel, siya rin ang may kapangyarihan na ibalik po tayo sa tamang daan, which in this case, the way of salvation. Pagdating naman po dito mga kapatid sa Efeso 3, in Ephesians chapter 3, we also see what God is able to do. Ephesians chapter 3, at simulan po natin dito in verses 20 to 21. Efeso 3, talatang 20 hanggang 21. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen. In English, now to Him who is able, you see that phrase? To do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. So again, kita ho natin, walang imposible sa Diyos. Yung kanyang ginagawa in the church, how the church was brought forth, paano po na iligtas ang iglesia, all of this mga kapatid ay gawa ng Diyos. And is beyond our understanding, sabi po ni Pablo. And lastly, on a personal level, 2 Timothy chapter 1. Basahin po natin ang ikalawang Timoteo, kapitulo 1, talatang 12. 2 Timothy chapter 1, beginning at verse 12. Yung pinakahuling liham ni Pablo. Sabi po dito, ito ang dahilan, kaya ako dumaranas ng mga paghihirap. Ngunit hindi ko ito ikinakahiya dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayaan ko at natitiyak kong may ingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. In English, notice this, that is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and am convinced that He is able, you see that? To guard what I have entrusted to Him until that day. So dahil po ipinagkatiwala ni Pablo ang kanyang sarili sa Diyos, ipinagkatiwala po ni Pablo ang kanyang kaluluwa sa Diyos, we could say, by God's grace. The Bible teaches us, alam ni Pablo kung ano yung kayang gawin ng Diyos, and that is to preserve Him and the people of God till the very end. So, marami pa ho tayo matututunan throughout the Bible kung ano po ang itinuturo ng kakayahan po ng Diyos. But here are several examples na nakita ho natin. In short, walang imposible sa Panginoon. Pero kung yan po ang kayang gawin po ng Diyos sa Roma, yan ang kayang gawin po ng Diyos sa ikalawang Timoteo, yan ang kayang gawin po ng Diyos sa Efeso, ano man po ang kayang gawin po ng Diyos dito po in Jude, verse 24. Two things. Number one, to Him who is able to what? To keep you from stumbling. That is number one. To keep you from stumbling. Now, yung salitang stumbling po dito ay hindi dapat po unawain sa isang literal na paraan. Nang ibig sabihin, naglalakad ka and then ikaw ay napatid or ikaw po ay nag-trip or whatever. Hindi yan ang ibig sabihin po ng stumbling in this case. But rather, yung salitang stumbling po dito has something to do with your soul, your salvation. Matter of fact, sa original, ang ibig sabihin po ng salitang stumbling is connected to a word that literally means to be destroyed, to perish, or to be ruined. Okay? So, kapag naririnig po natin yung mga katuruan that ang kaligtasan po ay nawawala,
Here is one of the greatest evidences in the teachings of the Bible na kontra sa ganung klaseng katuruan. And why is that? Kasi sabi po dito, God is able to keep you from ever being destroyed. Yung destroyed po dito ay tumutukoy po sa ating kaligtasan. Yung destroyed po dito ay tumutukoy po, mga kapatid, sa ating relasyon sa Diyos in a salvific manner. Nang ibig sabihin, kapag sinabi ng Biblia, to Him who is able, kaya imposible mawala ang kaligtasan sa buhay po ng isang Kristiyano, dahil dito, hindi yung we are able, kundi God is able to keep you. Now, if the word keep is not strong enough, we can also translate this as guard or protect. Kasi ang ginamit po dito sa word na keep is the Greek word phulasso. Phulasso. Okay? Yan ang ibig sabihin po ng word na keep in the original. Phulasso. Now, kung may tatanong po natin, ano po ang ibig sabihin po ng salitang phulasso? It is another way of saying to guard, to protect, to give defense, or fortress. In this sense, mga kapatid, kapag sinabi po ng Biblia that God is able to keep, in other words, kaya niyang ingatan, kaya po niya gwardyahan ang ating kaluluwa at kaligtasan upang hindi po ito mawala. Bakit po? Dahil siya ang nag-iingat sa atin. Okay? Siya ang nag-iingat sa atin. What is more, kung itataas po natin ang basa, if you go with me in Jude, basahin nyo nga po dito, mga kapatid, in verse 1. And let's see if you see some form of connection in this passage. Jude 1, verse 1. Look what it says. Mula kay Judas, na alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago, mahal kong mga pinili ng Diyos Ama na maging Kanya, na minamahal niya at iniingatan ni Hesukristo. In English, Jude, a servant or slave of Jesus Christ and brother of James, to those who have been called, who are loved in God the Father and kept for Jesus Christ. Ano po ang mutual word na ginamit po ng verse 1 and verse 24? The word keep or kept. So ngayon, kung sa simula po ng Jude, Jude is already saying, ang mga mananampalataya in Christ are kept, and then tinapos po niya ang letter with, may kakayahan po ang Diyos Ama na ingatan or keep ang ating kaligtasan and souls from ever perishing. We can say that ito po ay bumubuo ng tinatawag po natin inclusio in the letter. Nang ibig sabihin, paano ho natin mapapatunayan na kaya po ingatan po ng Diyos ang kanyang mananampalataya? Well, in verse 1, they are loved by God, kept for Christ, kept by Christ, at kahit po may mga nakapasok sa loob ng church na nagtuturo po ng mga lihis na katuruan, hindi pa rin po maapektuhan ang kaligtasan permanently ng mga mananampalataya because He is able to guard them. He is able to keep them. So we see in the Bible, mga kapatid, that God the Father has the power to keep the souls of men. Moreover, kung babasahin po natin on John chapter 10, beginning at verse 29, may binabanggit din po dito. John chapter 10, beginning at verse 29. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. John 10, verse 29. Sabi po ng Biblia sa talatang 29, ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Now, we've learned this before. Ang talatang 28 ay patungkol po sa kapangyarihan ni Kristo sa pag-iingat po sa kaligtasan ng mga mananampalataya. In particular, yung mga tupa.
But in verse 29, ang nag-iingat sa mga mananampalataya ay ang Diyos Ama. Now, when we get to 1 Peter chapter 1, may kinalaman din po ito sa pagprotekta po ng Diyos sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Unang Pedro chapter 1, and let's begin here in verse 5. Unang Pedro, kapitulo 1, talatang 5. Look what it says. 1 Peter 1, verse 5. At sa pamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Or in English, who through faith are shielded or guarded or protected by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. So this is very clear in the New Testament. Sino ho ang nag-iingat? Ang Diyos. Paano ho tayo iniingatan sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan? But here's another question. Perhaps may mga iba na tumututol at kumukontra sa ganitong klaseng katuruan that ang kaligtasan po ay hindi daw nawawala. In other words, nawawala ang kaligtasan sa kanila. Bakit po? Because they teach, yung mga ganitong klaseng teksto ay nasa bagong tipan lang. But are there any verses in the Old Testament that teach that kailanman ang kaligtasan o kaluluwa o kalagayan ng mga mananampalataya will never be harmed? Are there any teachings in the Old Testament? So let's read here in Psalm chapter 37. This is by far one of the strongest and clearest passages in the Old Testament na nagtuturo that kailanmay hindi mapapahamak ang mga mananampalataya. Psalm 37, beginning at verse 28. Psalm 37, beginning at verse 28. Tignan niyo po ang nakalagay. Dahil ang nais ng Panginoon ay katarungan at ang mga taong tapat sa Kanya ay hindi niya pinababayaan, sila'y iingatan niya magpakailanman. Ngunit ang lahi ng mga taong masama ay mawawala. In one translation is very strong. And He will deliver them or save them forever. Now, kapag narinig niyo po yung salitang forever, is that temporal? Is that 90% lang? 98%? Or sabihin na po natin 99.9%? Hindi ho. It's 100%. Napakalinaw. Sila'y iingatan niya. Sila'y ililigtas niya. They are saved or delivered forever. Now, one English translation has this. He preserves them forever. Now, that is a very strong word. Preserves. Teka lang, in the New Testament, ano po ba yung lingwahe na madalas na ginagamit na mga binasa po natin kanina? Well, Peter says, God will protect them to the end. Yan din ang sinabi ni Kristo, walang makaagaw mula sa kamay ng aking Ama. That's preservation. Pero ang tanong ho dito, who is the one that does this? Nakita na ho natin kanina, He is able to keep them from ever stumbling. So, here is the encouragement mga kapatid. Araw-araw, nagkakasala po tayo sa Diyos. Araw-araw, humihingi po tayo ng tawad sa Diyos. Araw-araw, when we sin, our hearts are broken. Kapag tayo po ay nagkakasala, we know deep down na tayo po ay nagbigay ng kapigatian sa ating Panginoon. Pero dahil po sa pagmamahal ng Diyos, He is able to keep us from ever falling permanently. Pwede ho tayo mahulog temporarily.
Pwede po tayo mahulog sa matinding kasalanan for a season. Pero sabi po ng Biblia, He is able to keep you from ever stumbling. So thank God mga kapatid that we have a powerful Savior. Kasi kung ang ating Diyos ay hindi makapangyarihan sa kanyang pagbibigay ng kaligtasan, tayo po ay kaawa-awa sa lahat ng tao sa buong mundo. Dahil kung sa 10 utos pa lang ho, hindi na ho natin kayang tuparin to perfection, how much more of preserving your own salvation? We just cannot, mga kapatid. Pero dahil po ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo work together in saving us to the very end. To God be the glory. Now, that is the first thing. The second thing that God is able to do, sabi po ng Biblia, is to make you stand in His presence of glory as blameless. To make you stand. Now, anong ibig sabihin po nun, to make you stand? It means humarap sa Diyos. Pero saan po magaganap yung pagharap natin sa Diyos might be the question. Sa araw ng paghuhukom. Ang bawat isa ho sa atin ay mananagot po sa Diyos sa lahat ng ating mga nagawa. Mabuti man o masama. Lahat po tayo. Every motive, whether this be done in private, whether this be done out of a good conscience or a bad conscience, may nagawa po tayo sa lihim o may nagawa po tayo ng hayagan, ang lahat ng mga bagay po na ito ay ihahayag po ng Diyos balang araw. Pero kung tayo po ay naniniwala na si Kristo po ang ating tagapagligtas, we must take into account kung ano po talaga ang ibig sabihin ng kaligtasan. Kaligtasan, mga kapatid, is more than pinatawad ka lang ng Diyos today. Ang ibig sabihin din po ng kaligtasan ay hindi lang po tumutukoy that God will save you from the wrath to come. Pero bahagi po sa ating kaligtasan is that pag tayo po ay humarap sa Diyos sa araw ng paghuhukom, tayo po ay maituturing po ng Diyos na malinis, matuwid, walang kapintasan. Now, sino po dito out of truthfulness can raise their hands and say with great assurance, wala akong kapintasan based on my works? Walang maglalakas loob na magtaas ng kamay. For sure, I will not be able to say that. When you look at the 10 Commandments, sino po dito ay makapagtataas ng kamay and say, blamelessly, I have completed and perfected each one of these commandments. Wala kahit ni isa. So ngayon, here's the alleged dilemma. Kung lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos at kahit ni isa walang matuwid, then how on earth na ipipresenta po tayo ng Diyos Ama sa kanyang harapan na walang kapintasan? Kasi kapag sinabi walang kapintasan, there is no stain of sin on this person. And the answer is Jesus. Now, why is Jesus involved here? Well, kung babasahin po natin saglit ang Roma 5, Romans chapter 5, beginning at verse 1. Romans chapter 5, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Romans chapter 5, beginning at verse 1. Kaya ngayon, itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Notice what that says. Dahil po sa ating pananampalataya kay Jesus, maituturing po tayo, matuwid. So, kung ang salitang blameless ay katumbas po na salitang matuwid, the question is, paano ho tayo itinuring ng Diyos matuwid?
And the Bible teaches us through imputation of righteousness. At ano pong ibig sabihin po ng imputation? It means, kung titignan po natin ang ating sariling kalagayan, wala ho tayo, mga kapatid, any form of righteousness. Wala. Kahit ni isa. Wala po tayong righteousness whatsoever. Natatandaan niyo po ba yung tinuro na ating Panginoon? Blessed are they who hunger and thirst after righteousness. And what comes next? For they shall be? No, for they shall be? Basahin po natin para hindi po tayo magano. It's good to memorize this. Matthew chapter 5. I want you guys to memorize this. This is very important. Matthew chapter 5. Okay. Matthew chapter 5. And let's begin here in verse 6. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. Daw tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Or in English, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Now, what does that mean? Hunger and thirst for righteousness. Well, some would say this means, hunger for the Word of God, hunger to listen to teachings of the Bible. It's not wrong, parte po yun ng righteousness, pero hindi ito yung ibig sabihin po ni Kristo. In order to understand yung ibig sabihin po ng blessed are they who hunger and thirst after righteousness, it means because they are poor in righteousness, they are morally and spiritually bankrupt of righteousness, hinahangat po nila ang righteousness na nagmumula sa Diyos. And who is the one that fills yung lackings po nila? Si Kristo. Kaya kanina, nung binasa po natin ang Roma 5.1, itinuring na po tayo ng Diyos bilang righteous, which is blameless, which is without spot, without wrinkle, undefiled. How? Dahil po sa kanyang ginawa sa krus para sa atin. Kaya tignan niyo po yung great exchange na naganap. 2 Corinthians chapter 5. Basahin po natin. Look at the great exchange na naganap. 2 Corinthians chapter 5, beginning at verse 21. Ikalawang Korinto 5, talatang 21. The great exchange na naganap. Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Now, natatandaan niyo po ba yung aral patungkol po sa mag-asawa in Ephesians 5? Di po ba? Wives, submit to your husbands as the church submits to Christ. Husbands, love your wives as Christ loved the church. And then, notice what it says there in verse 26 and 27 of Ephesians 5. Washing her by the washing of the water of the word. Bakit po? To present her without spot before God one day. Eh, yan yung tinutukoy ni Jude eh. Yan din ang tinutukoy ni Pablo. Yan din ang aral po ng lahat in the New Testament. Paano ho maituturing ang tao na walang kasalanan sa harapan po ng Diyos? And the Bible teaches us, God is able. How? Through Christ. Now look at the depth and the theology in one verse. God is able to save you. God is able to make you blameless. And when you are blameless on that day, ano po magiging resulta? Joy. Ano po ang ibig sabihin po ng joy na binabanggit po dito is that after all has been said and done on the day of judgment, ang maririnig po natin, my good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. Kayo po ba ay kapag narinig niyo po yung mga ganong klaseng salita mula sa isang banal at perpektong Diyos,
Malulungkot po ba kayo? No. You will have joy. Bakit po? Because you were granted entrance sa kanyang kaharian, hindi dahil sa nagawa mo, kundi dahil sa nagawa ng Diyos. Now here's another question. Base po dito sa verse 24, may kinalaman po ba tayo, may makikita po ba tayo dito where nakalagay, I am able. I can preserve myself. Hindi, it begins with Him. So ang tawag po dito is monergistic. Monergistic. Kapag sinabi po monergistic, it means only God is the one working. Only God is the one that does this. Monergistic, mono, only, gistic means to work. It is only God that does the work. So in the background, kapag tinatanong po natin, bakit ganun kahit hinang-hina na ako sa aking pananampalataya, nagpapatuloy ako, bakit kaya? Is because behind the scenes, it's God who is able to keep you from falling. At sa kanyang pagbabalik, o hanggang tayo po ay makarating na po doon sa tinatawag na final day of judgment, yes, we should be afraid. But we should not be afraid knowing that we've put our hope in Christ at ang magiging final verdict po nito is that blameless. So ito po ang matindi sa biyaya po ng Diyos. Imagine Adolf Hitler. Ilang milyon na Jews ang pinatay ho niya. Ilang mga tao po ang kanyang ginawang ng kalokohan and etc. Pero on his deathbed, kung siya'y magsisisi and places his faith on Christ, even if he died as a new convert, halimbawa lang, and then here is, sabihin na po natin, Brother Joel, 60 years as a Christian, 60 years, naglilingkod sa Panginoon. Pero on the day of judgment, yung verdict po ni Hitler, yung verdict kay Brother Joel, parehas lang. Because what makes us blameless is not your faith in self, but your faith in Christ. Di ba ang ganda nun, mga kapatid? So, minsan dumarating ho sa atin that, I'm not doing much. Ito lang ang maibibigay ko sa Panginoon. And perhaps that might be the case. Ginagawa mo ang lahat. But that lahat na ginagawa mo may not be as much as others. Sa iyong paningin. Pero on the day of Christ, pantay-pantay lang ho yan. Because if you are in Christ, maituturing ka blameless sa harapan po ng Diyos. Dahil ang ating kaligtasan, ang ating pagiging matuwid, ay hindi nakasalalay sa ating performance, kundi sa ating Panginoon who died and rose again, and one day will be returning. So that is what we see in verse 24. So ngayon mga kapatid, dahil alam po natin ang Diyos has the power from preserving you from ever falling permanently and to present you blameless sa araw po ng paghuhukom, ano po dapat maging response po natin sa kayang gawin ng Diyos? Verse 25, kapurihan. Mauuwi ka sa kapurihan. Nababasahin ko po sa Tagalog and then I will explain the English text. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Now, because He is able to save and is able to present you righteous sa araw po ng paghuhukom, bilang pagpupuri po sa Diyos, how should we praise God? Number one, recognition. Recognition po ng ano at alin. Recognition that He is the only God, our Savior. Now, ang reliyon ng Christianity ay maituturing po monotheistic. Kapag sinabi po yung salitang monotheistic, mono meaning only,
monotheistic God. There's only one true God. Yan po ang reliyon ng Christianity. Tayo po ay naniniwala na si Yahweh, siya lang ang tunay na Diyos. At buhod ho sa Kanya, wala ng ibang Diyos o tagapagligtas. Pero ang kagandahan ng pagiging isa ng Diyos is that sa iisang Diyos, may tatlong persona, which is the uniqueness of God's monotheistic nature. So ngayon, about this text, to the only God our Savior, bakit hindi na lang po sinabi ni Jude, to the only God our, sabihin na po natin, Judge, to the only God our Healer, or to the only God our King? Why is he specific with the word Savior? Well, una, because of what took place in verse 24. Totoo, ang Diyos po ay nagpapagaling. Totoo po, ang Diyos po ay hari. Pero the fact na ito ang kayang gawin po ng Diyos sa kanyang mga pinili is a clear recognition He is the only true God that saves. Pero bukod pa ho dito, may kinalaman ang book of Isaiah and Hosea. Basahin po natin ang Isaiah chapter 43. Tignan po natin kung may kahawig po dito, Isaiah chapter 43 beginning at verse 11. Isaiah chapter 43 beginning at verse 11. Tignan niyo po ang nakalagay dito, mga kapatid. Ako lang ang Panginoon, at maliban sa akin ay wala nang iba pang tagapagligtas. In English, of verse 12, of verse 11, even I am Yahweh, or the Lord, and apart from me, there is no Savior. Now let's go to chapter 45 of Isaiah. Chapter 45, verse 21. 45, talatang 21. Chapter 45, verse 21. Tignan niyo po ang nakalagay. The Bible says, isanggunin ninyo sa isa't isa at ihayag ang iyong usapin. Sino humula noon tungkol sa mga bagay na mangyayari? Hindi ba't ako ang Panginoon? Wala nang ibang Diyos, ako lang, ang Diyos na matuwid at tagapagligtas. But it's not just Isaiah that understands this. Basahin po natin ang Hosea chapter 13. Hosea. So after the book of Daniel, Hosea chapter 13, talatang 4, verse 4. Look what it says here. The Bible says, Ako ang Panginoon na iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto. Wala kayong kikilalanin Diyos at tagapagligtas maliban sa akin. So Jude, hindi lang po si Pablo ang may alam sa lumang tipan. Jude, under inspiration, he's not only teaching monotheism, mga kapatid, pero we see under inspiration the consistency na makikita po sa Isaiah and Hosea sa katuruan po ng mga New Testament authors. So yung sabihin po ng mga ibang tao that ang Diyos ng lumang tipan at ang Diyos ng bagong tipan ay hindi nagkakaisa, that's absurd. Kapag sinabi po natin that the Bible is inerrant, bahagi na po dito, mga kapatid, ang harmony at pagkakaisa ng katuruan ng mga authors because they're under inspiration. So here, when Jude says to the only God our Savior, tatandaan po natin ito, mga kapatid. This is a clear affirmation sa mga katuruan din sa lumang tipan. So bukod pa ho dito, how is God our Savior? In what way iniligtas niya po tayo? Kasi kung yung God na tinutukoy po dito ay ang Diyos Ama, hindi naman ang Diyos Ama ang naipako sa krus.
Hindi naman po ang Diyos Ama na nagkatawang tao, nilibing, and then siya po yung muling nabuhay. So how is He Savior? He is Savior through His Son. Now, sino po ang nagsugo? Ang Diyos. So kung ang Diyos po ang nagsugo, that means God has a desire to save. Pero paano po niya ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa konteksto ng kaligtasan sa mga makasalanan? Through His Son. Kaya sabi po dito, to the only God our Savior through Jesus Christ. So ang tawag po dito, when you have the word through, yan po yung tinatawag instrument of agency. The instrument of agency. In other words, ang instrumento ng Diyos upang tayo po ay makaranas ng kaligtasan ay sa pamagitan ng ikalawang persona, ang kanyang buktong na anak, Jesus Christ. And this is interesting because we see this throughout the teachings of the New Testament. We go to the Father in prayer. We close the prayer through the name of Jesus Christ. Pero sino ang nagbibigay sa atin ng nais at wisdom sa tamang panalangin? Through and by the Holy Spirit. Eh di ba binasa natin last week in Jude, pray in the Holy Spirit. E ang ibig sabihin po ng praying in the Holy Spirit is, nananalangin po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Pero apart from the Holy Spirit, hindi natin alam what to pray for. Kaya sabi po ni Pablo sa Roma 8:26, kung ating po saglit babasahin, dahil po hindi natin alam yung dapat po natin ipanalangin, sa pamagitan po nino, nalalaman po natin yung dapat ipanalangin. Romans 8, beginning at verse 26. Tignan niyo po ang nakalagay. Roma 8:26. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang what? Namamagitan sa Diyos para sa atin. Sa pamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Now, may mga minamahal po tayo na mga Kristiyano from different denominations that would say that ang ibig sabihin po of Romans 8:26 ay patungkol po sa speaking in tongues or praying in tongues. Kasi sabi po dito, with groanings, may mga daing na hindi natin kayang ipaliwanag. So para sa kanila, ang daing na tinutukoy po dito is speaking in tongues. Pero kung babasahin po maigi ang konteksto ng Roma 8, beginning at verse 18 pababa, hindi po ito tumutukoy sa speaking in tongues. Kundi yung groanings po dito ay hindi lang po yung mananampalataya, hindi lang ang Espiritu Santo, bahagi na po ang buong kalikasan. All of nature, all of creation is groaning. There is a pain, there's a longing. Pero dahil po hindi natin kayang bitawan in words yung ating nararamdaman, it is the Spirit of God ang tumutulong sa atin in prayer. Di ba minsan mga kapatid, when you're really deep into prayer, kapag talagang binubuksan po natin ating puso sa Diyos, even if we cannot utter the words, at pumapatak na po yung mga luha from our cheeks, we know God has heard us. Yun yung mga daing that you cannot utter and put to words. Baksak na baksak ka na, Lord, you know all things. Kagaya po ni Pedro. Although he was not in prayer, pero the fact that hindi niya ma-utter yung words kay Kristo nung siya po ay tinanong ni Jesus, Peter, do you love me? Instead of saying, Lord, of course I love you the third time, dahil alam niya yung ibig sabihin po ni Jesus, he ends up just saying the words, Lord, you know all things. Ganon din po si Hannah, di po ba? Sa unang Samuel. Hindi ho siya nagsasalita in loud verbal speech. Pero daw po binuksan niya ang kanyang puso sa Diyos by God's grace. Iniiyak niya po yun sa Panginoon. And who's the one guiding in the right prayer? It's the Holy Spirit.
So kapag pinapanalangin po natin yung mga kapatiran o bigla naalala po natin isang kapatiran na dapat po ipanalangin, kamustahin, palakasin, or there's something that you are being urged to do and you know it's from God, sino ho ang umuudyok sa atin? It is the Spirit of God na ibinigay sa atin ng Diyos. So that being said, si Kristo in this verse is the means para maibigay ng Diyos Ama ang kanyang kaligtasan para sa atin. So ngayon, ang susunod po dito is, through Jesus Christ our Lord, what's next? Be glory. Dahil po may kakayahan na po ang Diyos magligtas at maituring po tayo matuwid sa pamagitan po ng kanyang buktong na anak, mauuwi po tayo sa pagpupuri. Si Jude ay nagbigay ng 4 na kapurihan na makikita ho natin dito. Number 1, be glory. Ang katumbas po ng salitang glory is honor. Maibigay sa kanya ang kapurihan. Siya lamang ang malugod. May He be glorified. May He be honored, respected, revered. Yun ang ibig sabihin po ng glory. Again, majesty. Bakit po majesty? Because He's a king. Hindi lang po siya Diyos, He's also our king. He deserves our best. Thirdly, ruling might. Or sa ibang salin, might. Now, the word na ginamit po dito for ruling might is the Greek word kratos. Now, ang ibig sabihin po ng Greek word kratos could mean might, pero sa gaytong klaseng konteksto, it refers to dominion. May kapangyarihan siya sa konteksto na siya po ang nagmamay-ari sa lahat. He has ruling power, might. So not only does He have glory, not only is He to be revered with majesty, but He has complete dominion. And lastly, authority. Well, if He's God, which He is, and Jesus is Lord, pwede po ba maging Panginoon ang ating Panginoon kung wala siyang otoridad? No. So notice the 4 things. What do they all have in common? This is kingdom language. This is kingdom language, mga kapatid. Who alone has the glory? Who can say dominion, might, authority? That's king language. In other words, siya lang ang tunay na Diyos na nakapagbibigay kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo. Purihin nga natin ang ating hari, King of Kings and Lord of Lords. Pero hanggang kailan? Tuwing Sunday lang? Sabi po ng Biblia, before all ages. That transcends time. So hindi lang pang Sunday, hindi lang sa panahon ng Reformation, hindi lang sa panahon ng post-apostolic age, hindi lang po sa panahon po ng New Testament, hindi lang po sa panahon ng Old Testament, but for all ages. Now, this is where it gets really fascinating kasi sa original, ang salitang ages, taka yung salitang eternity, they're both the same. It literally means before all eternity or before all time and now and forever. Kumbaga, before all ever and forever. So in other words, ang kapurihan na dapat ibigay po sa Diyos is not temporal, but eternal. Kaya pagdating po natin sa langit, ano po yung nakita ho ni Juan nung siya po ay umakyat? Nakita po niya yung mga anghel, day and night, nagpupuri sa Diyos. Hindi lang po yun. In Revelation, nakikita din po natin in chapter 4, chapter 5, forever and ever they worship the Lamb and the one sitting on the throne. Minsan nakarinig ho ako ng ganitong klaseng
comment. Ang bayan, pag akyat natin sa langit, it's gonna be boring. This is what one person said. It's gonna be boring. Because all we're doing is worshiping, singing. Mga kapatid, anyone who thinks that way does not know who God is. Kasi this implies that kung yun ang ating gagawin, that means wala nang ibang activities in heaven. Mga kapatid, is there anything better than God? Is there anything that can snatch away our attention that's better and more beautiful than God? Yung ating kapatid sa pananampalataya in the 17th century or 16th century, si John Calvin, sabi po niya, anyone who is looking beyond perfection is looking for something else other than God. Or in other words, if we try to look for something other than God, we are looking beyond perfection. Because kung ang mga holy na anghel ay nagpupuri sa Diyos at hindi sila napapagod dahil sa kagandahan at kabanalan ng ating Panginoon, when we get up there, makikita po natin who He truly is. Yan ang sinasabi ni Juan in 1 John 3. Hindi natin alam kung ano yung itsura niya ngayon, pero sa darating na panahon, we shall see Him for who He is. Right now, hindi natin alam yung kagandahan ng Diyos. We are only scratching the surface. We haven't even plumbed it yet. Only scratching the surface. Baka hindi pa nga natin nasa-scratch pa yung surface sa kagandahan ng Panginoon. But when we get there, makikita po natin why all the angels ay lumuluhod. Bakit si Daniel napaluhod? Bakit si John napaluhod? Bakit ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay lumuhod sa presensya ng isang banal na Diyos? Because dito sa panlupa, ang ating view of kagandahan ay napakababaw. Magandang kotse, magandang bata, magandang bahay, magandang ito. Pero when you compare yung kagandahan ng lupa sa kagandahan ng Diyos, they all fade away. Kaya sabi po ng Biblia, heaven and earth shall pass away. God will never pass away. Kaya mga kapatid, this evening, the assurance of these verses is very clear. Kaya ho tayo nananatili kay Kristo. Kaya hindi natin tinatanggap yung mga maling aral, kagaya po ng itinuturo ng mga iba in Jude. Kaya ho tayo may assurance that in the end, tatanggapin po tayo ng Diyos Ama is because God is able to do it. So ngayon, ano po ang dapat po natin isukli sa Diyos? Well, may mga katuruan such as, alam mo, buti pupunta pa ako sa church kasi, utang ko yun sa Diyos Meron naman iba, kaya ako nagbabasa ng Biblia kasi utang ko yun sa Diyos. Totoo mga kapatid, ang buong buhay po natin ay utang sa Diyos. Pero yung utang na yun ay binayaran na ni Kristo. Ang hinihingi po ng Diyos sa atin, hindi yung utang. Because you can never pay it off. Kundi pasasalamat, pagpupuri, pagmamahal. So, when you understand that God can do this, and God is this, all that we are left to do is to praise Him, to worship Him, to honor Him, hanggang kailan, forever, and ever, and ever, and ever. All of this, ginawa na ng Diyos. Ang trabaho na lang po natin, purihin siya. That's grace. Kaya mga kapatid, our assurance in this life and in the life to come is because of Him. He deserves all the praise and the glory. Lahat ng gawin po natin para sa Kanyang ikapupuri. Kapag nakakaramdam ka ng katamaran, isipin mo yung ginawa niya para sa atin. Kapag ikay natutukso,
isipin mo yung ginawa niya para sa atin. Kapag dumarating po sa atin ang kahinaan ng pagrereklamo, pagdududa, pag-aalala, etc., isipin mo yung ginawa niya para sa atin. And by doing so, nalulugod ang Diyos. Kaya I pray mga kapatid na sa ating pag-aaral po of the book of Jude, the same God who loved us, who has kept us in Christ, who commands you to keep yourselves in the love of God, is the one who is able to keep you to the end. And therefore, this is what you return to Him. Praise be to God with all glory, with all majesty, with all might and authority. To Him be the praise forever and ever and ever and ever. Amen. At bago po tayo magtapos mga kapatid, tignan niyo po ang ginawa ng ating mga kapatid po dito in Revelation chapter 7. At dito na po tayo magtatapos. Look at what our brothers and sisters in Christ did in Revelation chapter 7, beginning at verse 14. Pahayag, Kapitulo 7, talatang 14, hanggang talatang 17. Napakaganda po nito. Look what it says here. Sumagot ako, hindi ko po alam, kayo po ang nakakaalam. At sinabi niyo sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding pag-iirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamagitan ng dugo ng tupa. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi. That's eternity. Sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na rin mabibilyad sa init o mapapaso sa sinag ng araw, sapagkat ang tupang na sa trono ang magiging pastol nila, at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay, at papahirin na ng Diyos ang lahat ng duha sa kanilang mga mata. You see that? Hindi na sila magugutom, mauuhaw. Wait, that's the promise of Jesus in the Beatitudes. Amen? Blessed are they who hunger and thirst, for they shall be filled. Where will they be filled? In the temple. Wala naman templo na literal. Sino yung templo tinutukoy dito? It's Christ. All because He is able. Kaya I pray mga kapatid sa ating pag-aaral po of Jude that this small letter will continue to encourage you to the very end mga kapatid, because it gives you the assurance sa kayang gawin ng ating Panginoon. That being said, nais ko po buksan ang ating Q&A floor sa mga may katanungan related or unrelated sa ating mga napag-aralan. Does anyone have any questions this evening? May mga katanungan po ba tayo nitong gabi? Brother June? Dito sa sinabi sa ako tinatanong ko pa. Yes. I do believe. Ano lang, kasi sabi, wala nang iba. Skeptic, hindi na natatanggap yan. Sasabihin nila, siya na. Yahweh lang, wala nang iba. So, we can use a defense, John 10:30. I and the Father are one. What did you mean by that po, Brother June? Kasi, di ba sa Hosea, sabi niya, ako lang ang tagapagligtas. Yes. Wala nang iba. Ako ay believe that, I accept it. Kung ibig ko sabihin, kung makatapa tayo ng skeptic, we can use that as a defense, right? John 10:30. We definitely could, kasi nagkakaisa po sila not only in saving but in their nature. But at the same time, I think we could also elaborate din po sa kanila that when the Old Testament authors would say that there's only one true God, bumabalik po ito sa Deuteronomy. Right? Doon sa Shema. Ngayon, anong ibig sabihin po nun in Deuteronomy na ang Diyos lang po is the one true living God? Well, in the history po of Israel, we see that papasok po sila sa lugar ng mga pagano na sumasama sa mga ibang Diyos-Diyosan. So we can attempt to explain po sa kanila that the God of the Bible is the one true God instead of the other gods in this world, which yung mga idols na binabanggit po.
So yes, John 10:30 is definitely one of the verses you can use out of many. Yeah. Okay. Thank you po, Brother June. Anyone else have any other questions? Sister Lisa, may tanong po kayo? Pagdating natin sa langit, di ba, magkakapatid na lang tayo. Yung mga nanay-tatay, halimbawa, hindi na natin nanay-tatay, hindi pare-pareho na, kumbaga pare-pareho na lang ho tayo na kumbaga parang magkakapatid sa Panginoon. Yeah, that's a good question. Well, base po sa nakikita po natin sa Biblia, through the words of Christ, the closest that we can say, Sister Lisa, is that there will be no more marriage in heaven. Now, the purpose, syempre po, of why we have earthly parents sa lupa is to resemble yung parenthood ng Diyos. Pero dahil po nasa langit na ho tayo, at siya na po yung talagang tunay na ama, tunay na magulang po natin, as what you mentioned po kanina, I would say that no, hindi na po natin kakailanganin pa ang mga earthly parents po natin. And therefore, I would suggest, to my understanding, that maituturing po talaga natin sila as fellow heirs of the kingdom of God. So ang tawag kasi po sa atin sa Biblia is that mga anak po tayo ng Diyos. So kung tayo po ay tinuring po ng Diyos bilang anak, we would all treat each other bilang magkakapatid na lang po kasi mga anak po tayo eh. So that's my understanding po doon. So you're absolutely correct ho. Yeah, absolutely. Anyone else have any other questions? Excuse me. Sorry. Yes, Brother June. Meron kasi nagtatanong sa akin, hindi ko masagot. Sino ang unang Hudyo noon? Unang Hudyo ho noon? Kasi before, inano sila. It would be Abraham. Yeah, I know. I answered that. Pero sabi niya, who's that before Abraham? No one. No one else. No one. No one. Actually, Abraham would be the last Gentile. He would be the last Gentile in that context. Pero hindi ko ho sinasabi that he was the last Gentile of all. But in that context lang po. Pero kung tutusin, lahat kasi naging hentil eh, before that covenant to Abraham. But he would be the last Gentile in his lineage, so to speak. Yeah. Kasi nga sabi ko, siya nga kasi sabi ko, God told him that he will be the father of all nations, sabi ko. And then they will bless all his, kasi yun yung sinabi ko yung tama yung kasi Yeah. kaya kasi lagi binabanggit the God of Abraham, Isaac and Jacob. Yeah. kasi sila yung mga, Because of the covenant. yeah. Because of the covenant, yeah. And I also want to linaw din po sa atin that when we say that Abraham is the last Gentile in that line physically, may binabanggit kasi po sa Bagong Tipan that all of us are the children of Abraham by faith. So there's a spiritual side where yung mga hentil, bagamat hentil po sila sa laman, but if they place their faith dun sa Diyos ni Abraham, which is Christ, maituturing po sila mga anak din po ni Abraham, pero in faith. In faith, yeah. Okay? Thank you for that. Anyone else? Ma? May nagtanong din sa akin na hindi ko masagot. Aha. Sino daw ba ang nagsasalita? Katawan o kaluluwa? Katawan o kaluluwa? Sino daw ang nagsasalita? Both. Both. Here's the reason why. May mga nuances ho ito. Let's break it down. Una-una ho, ang unang ibinigay po sa tao is first we see a body. And then ibinigay po yung kaluluwa. In the case of Adam. Ngayon po, the reason why I say both is because doon sa book of James, sabi po doon, kung ang katawan na walang buhay ay patay, ganoon din po ang pananampalataya na walang gawa. So this means that hindi makapagsasalita ang isang physical member of our body kung walang kaluluwa sa loob or buhay. But on the other hand, we could say that in order to speak first, syempre, there has to be something taking place on the inside. So I would say po yung kaluluwa is the one that functions first and then yung ating mga bibig, physically speaking. Kasi sabi po ni Kristo,
out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, we also know that yung nanggagaling po sa loob, malabas, physically speaking. So, we could say both, pero unang-una, syempre po yung kaluluwa. Kasi kapag wala na po yung kaluluwa, that means patay na yung katawan. And hindi na po siya makapagsasalita. Yeah. So, I would say po yung spirit, yeah. Kasi syempre, iisipin mo pa. So, saan nagsisimula yung pag-iisip? Both in the soul, and then physically, yung brain po natin. How that works, it's a mystery. It's a mystery to me. Okay? Anyone else? Sige ha. Bakit po daw ba, bakit ba natin sineselebrate ang Pasko? Bakit ho? That's a very good question. Well, depende po sa what they mean by Pasko. If what they mean is yung exact date of December 25, there's a historical reason po dyan, Nay. Unang-una, we could say that in history, the early church, both Western and Eastern, hindi po sila nagkaisa sa petsa ng pagbibigay celebration sa birth ni Kristo. Based off of memory lang ho, Nay, based off of memory. I can't recall kung yung Eastern or Western, pero it's one of those churches in the early days. Itinapat po nila yung kanilang celebration sa birth ni Kristo on December 25. Habang yung iba naman, itinapat po nila sometime in January. Okay? Now, yung tradition po ng early church po na yon na inilagay sa December 25, that was carried over sa ating panahon. Pero kung tatanungin po natin, biblically speaking, si Kristo po ba ay ipinanganak ba on December 25? We don't see that in the Bible as per wording. Pero pinagdedebatehan pa rin po ng mga skolar ng Biblia that it is possible na si Kristo po ay ipinanganak sometime in November or December dahil po sa account ng Lucas. Sa account po ng Lucas, sabi po doon, it was raining at may mga shepherds po outside. Ngayon, there has been some evidence na nagsasabi that yung rainy season, when the sheep are outside, could also last hanggang November or even December. Minsan may mga snow pa. So dahil po sa ganung klaseng argumento, they're saying that posible, ipinanganak po si Kristo in November or December. Pero meron naman po who are literalists, sasabihin po nila, dahil walang binabanggit sa Biblia, we don't know. Which is correct naman po talaga. Pero we also have to give account that when we're talking about the birth of Christ, kahit anong araw naman po yun eh. Kahit anong araw naman po yun. Pero as Christians, based on tradition, kaya po natin ginagawa po yan is because on one level po na everyone understands to some degree kung ano po ang Christmas. And that is, may connection po ito kay Jesus coming to the earth. Pero yung talagang kahulugan ng Christmas, in a gospel sense, hindi lahat nakakaalam. Kasi kung talagang nauunawaan po ng mga tao ang kahulugan ng Pasko, dapat ang lahat ay nagsisisi. Kasi yun ang ibig sabihin po ng pagdating po dito ni Kristo. Hindi po siya dumating para magbigay po tayo ng regalo. Dumating po siya dahil makasalanan po tayo. So if people really understood Christmas, they would repent. So I would say po, Nay, kaya ho natin ginagawa po yun as a tradition. Yan po naging ugali po ng early church. Pero we don't have to do it on December 25. We can do it anytime, any day. Because sabi nga po ng Panginoon, whatever we dedicate to the Lord, let it be only done to the Lord. So, ano man gawin po natin para sa kanyang kapurihan. Okay? Pero I will say din, Nay, may mga tao ho, na may mga Kristiyano, kapatid po tayo from different places, na hindi po sasang-ayon sa gaytong klaseng tradisyon. Dahil para ho sa kanila, there's a lot of conspiracy theories na walang magandang ebidensya that they use. Sasabihin nila that December 25, ito po daw birthday ng isang pagan god, may kinalaman daw si Tammuz, si Nimrod, Semiramis, etc. But we can say fundamentally, napakalayo po ng celebration po nila sa celebration po ng Christmas. Napakalayo.
Pero hindi natin ipinapuwersa ang mga kapatid natin from different denominations to celebrate Christmas, but just celebrate Christ every day kung yun po ay magiging maayos sa kanilang kalooban. Okay? Kasi right now in December, pagdating po ng December, you will see a lot of Facebook posts. This is pagan. This is not of God. It's of the devil. Depende po talaga who's posting it. May mga people who post it out of ignorance na open-minded naman kapag kinausap. Meron talaga ignorant and at the same time matigas ang ulo, ayaw nila tanggapin. Either or, mga kapatid, we should continue to do it lovingly sa mga nagdi-disagree po sa atin. Okay? Brother Joel. Kung gusto i-celebrate ang Christmas, bakit hindi pinaintulutan ng Panginoon na isulat yung kalasyan na panganak? I really don't know, Brother Joel. I really don't know. There's a lot of theories we could put out, pero hindi ko ho talaga alam. We could say, yun ang ginusto po ng Diyos eh. And I'm okay with that. Ang ganda naman. Pinahintulutan ng Panginoon lahat, di ba? Lahat ho na. Lahat ng mga pangyayari. Yes. Siya pa rin ang may, Yes. kaya meron tayong ganung celebration. And I would also say po that providentially, pinintulutan po ng Diyos that there would be a day that is recognized worldwide. Ngayon, para sa kanila, it's giving of gifts, it's spending time with family. Pero I believe this can be also missional. Nang ibig sabihin, sa lahat ng tao in the world that we know of, ang alam lang po nila about Christmas is again, family gatherings, Christmas, good time. And you can go to those gatherings na may intention na maipaliwanag kung ano talaga kahulugan ng Pasko. So I would encourage you mga kapatid, kung kayo'y in-invite, providing it's not conflict in your time for the Lord, for the church, and etc. Take advantage of that kasi total, it's a Christmas gathering ngayon. You have the opportunity na maipaliwanag sa kanila ano ho ang kahulugan ng Pasko. Okay? Pero ibabad nyo muna sa prayer kung dodoobin ng Panginoon. Okay? So, anyone else have any other questions? Related, unrelated sa ating mga Brother Ray? Paano niyo po pasok na parang how do you find the balance yung sa siguro sabihin na natin pagdedebate siguro sa mga yung mga hindi naniniwala, mga unbelievers, sabihin na natin gano'n, na parang kasi yung sa side ko naman is ano ba yun, kailangan bang huminto na parang kasi yung gusto kong i-point na syempre paano nila malalaman kung hindi mo i-rebuttal yung diba? Sure. Parang hanggang saan ka hihinto ba? Parang ganun, parang hindi naman parang hindi ko lang yung right na balance na. Yeah. This can sound subjective, Brother Ray, pero I believe that you will sense that. Halimbawa po, let's say ako po yung hindi mananampalataya. Kinakausap niyo ho ako. Pero halatang halata sa aking facial expression and even my body language, I'm not interested. Kumbaga, kinakausap niyo po ako pero dito ako nakatingin. So you can sense that they're not interested. So there's a perfect balance or okay, I'm gonna stop. This person is not interested. Or meron naman, nakikinig sa'yo, pero yung pakikinig po niya is para lang huminto ka. Meron ganon. At least, take advantage of that. Okay, nakikinig ka, fine. Ibibigay ko lahat. Wala na ako pananagutan sa iyo. Meron naman, they're asking questions, pero hindi talaga katanungan, kundi yung question nila ay tutol talaga. May mga ganong klase mga tao that are asking questions that are not really asking questions. Right? Kumbaga, after you give an answer, magtatanong na naman sila. O hindi mo pa natatapos si paliwanag, magtatanong ulit sila. So yung mga ganong klaseng tao, hindi sila naghahanap ng truth, kundi it's already embedded na sa kanilang utak, I'm not interested. Ikaw ang papaliwanagan ko. May mga ganong klaseng approach, but nonetheless, interesado man o hindi, argumentative o hindi, we treat them all the same in gentleness, in kindness, in patience, and in love. By doing so, sila yung mapapahiya, hindi tayo. Kasi sabi ng Biblia
sa ganitong paraan, 2 Timothy 2, sa ganitong paraan, yung mga binihag ng diablo, maaari sa ganitong paraan mapalaya sila sa pamagitan po ng tamang pakikitungo with them. So, it really depends po, Brother Ray. Pero regardless kung ano po yung kaso or occurrences, kailangan iisa lang po yung ating trato sa kanila with love, respect, and a lot of patience. Because there will be people that will try to get under your skin. Right? So, kailangan talaga ingatan yung ating mensahe and as well yung ating attitude towards them. Okay? So hopefully that answered your question, po. Okay? Thank you for your question. Anyone else? Excuse me. Ma, sige ha. Hindi na, too much na. Hindi ha, sige ha, sige ha. Hindi, ano lang, Pastor, ano. Kasi, hindi ba yung akala nila, kasi bakit yung turo mo na yung sa alak, Yes, opo. bakit hindi na lang juice? Mhm. Kasi, hindi mo ang pagkakaalam ng mga, yung hindi nakakilala, sinasabi nila, si Jesus nga, nag-ano ng alak. Yes, yes. Bakit alak ang ginawa, hindi na lang Juice. juice? Well, yun po ang gusto po ng Diyos na eh. Bukod pa ho doon, bukod po sa kagustuhan po ng Diyos, alak itself is not sin. Alcohol is not a sin. Halimbawa ho, the original word na ginamit po doon is oinos. Oinos. Wine. Pero si Pablo din ang nakapagpayo kay Timoteo, take a little oinos. Take a little wine. So ngayon, kung yung alak po mismo ay kasalanan, then nagkasala si Kristo, nagkasala din po si Pablo, nagkasala po ang Diyos dahil when you look at yung kayang gawin ng alak in a good way, it's actually beneficial ang alak kapag ginamit sa tamang paraan. Halimbawa, may mga alak that are antiseptic. May mga alak po that is an antioxidant for battling certain viruses, which perhaps yun po ang naranasan po ni Timoteo. Probably may nainom po siya na polluted water. So ngayon, pinainom sa kanya ni Pablo o inutos sa kanya, drink a little wine. Pero hindi alak mismo ang kasalanan, kundi yung abuse of alak. Kaya kung mapapasin po natin, Nay, sa lumang tipan, sa bagong tipan, lahat ng mga teksto na nagtuturo na bawal ang alak ay lagi na sa konteksto ng paglalasing. Lagi. Moreover, pagdating po sa New Testament, dun sa Last Supper, wine din ang ginamit. Pero sinabi ni Kristo, I will not drink this wine until my Father's kingdom. So, in one sense, alak po is biblical, pero I believe yung alak kasi in our modern sense, ay hindi kagaya po ng alak noon. So, kung kayo po ay nabubuhay sa unang taon, kapag may sinabi, yayin, or oinas, para sa atin, hindi masama yun. Regular lang po yun kasi sa mga Hudyo, kasama po yun sa kanilang kultura. Pero kahit ang mga Hudyo ang magsasabi, kahit yung mga hindi Kristiyano na Hudyo, ang paglalasing ay bawal sa kanilang kautusan. So ang alak po sa kanila was not a bad thing. Pero kapag ginamit po natin yung alak na salita nung unang taon at dadalhin po natin dito, at ilalagay po natin yung alak dito back into 1st century, magiging iba po ang ating pananaw kasi alak sa atin is Smirnoff, Crown Royal, Red Horse, lahat. Kasi we're reading alak ngayon into the text. Pero we should read alak noon into our modern day. Yeah. So alak itself na is not bad. No. Yung paglalasing ay masama. Pero even then, bagamat tinuturo po yun ng Biblia, mag-iingat din po tayo mga kapatid. Hindi dahil sinasabi po ng Biblia or hindi porket sinasabi po ng Biblia na hindi masama ang alak per se, hindi nangangahulugan na pwede ka uminom na may kalayaan na hindi nagbabantay. Kasi may binabanggit din po sa Roma 14, kung ang aking pagkainom ng alak ay magbibigay ng katitisuran sa aking kapatid, mas maigi hindi na lang uminom ng alak. Yun din ang tinuturo ng Biblia.
That's in Romans 14, verse 21 pababa. Okay? So, there's a Christian liberty with wisdom. Okay? Anyone else have any other question? Nay. Pastor, ano pong ibig sabihin ng ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina? Mateo 13. yeah, 33. Yung kaharian po ng langit is like yeast. Yes. So, what that is saying is yung expansion ng spiritual kingdom ng Diyos through the gospel. So, kung po ang yeast, nag-expand po siya. Matter of fact, yung Mateo 13 ay, yan po ay isang chapter na punong-puno ng talinghaga. Pero yung mga talinghaga po niya, lahat may kinalaman sa kaharian po ng Diyos. Halimbawa po, ang kaharian po ng Diyos ay hinalitulad sa isang lambat na hinagis po sa dagat. Ang kaharian po ng Diyos ay parang isang kayamanan na nung matagpuan, ibinenta po ng tao ang lahat ng kanyang pag-aari. So, yung focus po of Matthew 13 is to explain yung spiritual kingdom ng Panginoong Hesukristo through the gospel. So, yung nilalarawan po na mensahe of that yeast is kagaya po ng mga ilang parables that the gospel, though maliit nung una, but as it continues to grow, nag-expand lalo, nagka-conquer. And that's the spiritual kingdom of Christ. So I would say that beginning with Jesus, sa pagtanim po ng Ebanghelyo, and till this day, nag-expand po ang kaharian po ng Diyos. At paano po siya nag-expand? Through several ways. Every single time, according to Scripture, nakikita po natin that ang huling kaaway po ay ang kamatayan. Pero dahil po yun ang huling kaaway, habang hindi pa ho dumarating ang pagbabalik ng ating Panginoon, He's still putting down enemies as we speak. And not only is He putting down enemies, pero sabi po din ng Biblia, He's continuing to save more people. So nag-expand po ang kaharian po ng Diyos as we speak, tuwing may mga tao po ay naliligtas. At sila po ay pinapalaya po ng Diyos mula sa gawa ng kaaway. So we can say that yung kingdom analogy po dyan will come to its fruition po pagdating po ng ating Panginoon. It will continue to grow hanggang po na bumalik ang ating Panginoon Hesukristo. Okay? Yes. Pastor, dahil itinuring instrument of agency si Kristo din sa verse 25. Yes. Can we say na verse 25 ng Jude wouldn't be I wouldn't say wrong, pero it wouldn't be a good nor an accurate verse to use para i-depensa ng deity of Christ kasi hindi siya yung primary na kumbaga naka-apply sa kanya yung God and Savior dyan. Sure. Kasi yung Diyos Ama yung God and Savior dyan. Mm-hmm. Diba? Yeah. So, verse 25 of Jude wouldn't be a good direct defense to the deity of Christ. It wouldn't be the primary. Yeah. But exegetically, we can say that since God is the only Savior, through, that key word through teaches us that if we look at Isaiah, there's no other God and Savior besides Him. Then what's the purpose of the through, the agency? Pangalawa, Jesus is called our Lord. So that Lord there is more than just yung regular sir or ma'am. It's referring to Yahweh in the Old Testament. Right? So, syempre, you are correct in saying that the primary would be God. Pero when we look deeper into the sentence of the verse, masasabi natin, kapatid, that Jesus Christ in His deity can also not be set aside in that sense. Kasi you have to give account, what does Lord mean? You also have to give account of what does the word through mean? Bakit kailangan ng Diyos Ama through Christ upang maligtas sa mga tao na ito? Because if salvation through Christ was made possible by Christ because of the will of the Father, ano meron si Kristo? Why, He is the agent for that salvation. So, yung buong patotoo ng Biblia, in Him was life. Right? God Himself is life. So, yes, you're absolutely right.
This would not be my go-to, but it could definitely be as one of many that we can show them exegetically that, look, even here, you cannot deny that. Okay? Anyone else? May mga katanungan? Brother Ray? Kasi yung sa last preaching niyo po yung sa John chapter 2 verse 4 yung sinabi niya, my hour has not yet come. Yes, Pero po. bakit pa rin ginawa ni Jesus yung pag ng water into wine? Yeah, yung hour po doon in the Gospel of John refers both to his death and glorification. Ngayon, the reason why he still turned the water into wine, kasi if you read down in verse 11 and 12, nakalagay doon, this Jesus did in Cana as his first sign. So that means that yung public ministry po ni Kristo sa konteksto ng pagbibigay ng mga himala, he had to do that because that was God's will for him to perform the first sign in Cana. Now, yung hour has to be understood that in the Gospel of John, hour means yung death, burial, resurrection. So, nung sinabi ni Kristo, my hour has not come, it's another of saying, my time to die and be glorified is not yet. So, kita ho natin doon, hindi siya pinako, hindi siya nilibing, etc. But what he did do is ginawa po niya yung kalooban ng Diyos for that time, which was turn the water into wine. Okay? Kaya ang magiging distinction po natin is the hour of exaltation and yung hour ng Diyos na dapat niyang gawin. Okay? All right. Anyone else have any more questions bago po tayo Yes, bro? Pastor, I'm not sure if you've mentioned it before, but would it be too inaccurate in a sense na parang sobrang allegorical na yung pagbabasa mo sa chapter 2? Kasi nabanggit doon, yung mga jars that were holding yung mga tubig, Yes. ginagamit for ceremonial cleansing. Sure. Is it too far-fetched to say na ngayon naman na binago ni Cristo from the water into wine, is it too early in the book of John to say that the wine there could possibly represent the blood of Christ, who is now under the new covenant, is what washes, what makes people clean? You're not referring to the Last Supper wine, right? No, Okay. I'm just saying his blood in general as the means of cleansing. Well, the thing is, we also have to look at the cultural context, which was, what was the drink in weddings of a Jewish first century wedding, right? And it wouldn't be allegorical, if I understood this correct. It wouldn't be allegorical, kapatid, in the sense of why do we view it as a ritual cleansing? Well, because the text actually says the jars were used for purification. So it's not allegorical, it's actually literal. They're the ones who are saying that this was used for purification. In regards to wine, yan din ang tinanong ni Misha eh. Why grape juice? Why wine? Till this day, I'm still trying to figure out why. In the Old Testament, wine was always used as a form of prosperity and blessing. But that's as far as we can go. So I don't know, we would be reading too much into the text kung i-apply natin, kung if that water in those jars were used for purification, di naman wine can represent the blood of Christ that purifies us from sin. Is that too much? I think it would be difficult to defend. Yeah. Here's the reason why. Because if wine only meant in a positive way as prosperity and blessing, then you would have an argument. But wine can also be portrayed in a negative sense too. Yeah. Right? For example, in Revelation 17 and 18, it says there, they were drunk by the wine of the harlot. So wine there is in a different context too, but it's still oinos. Right? On the other hand, we can say that instead of saying the wine represents the blood of Jesus, we could say the miracle is the dawn of the new age, the new creation. Kasi Jesus technically created from water into wine. That's creation. Now, one theologian who took chemistry, sabi niya, it was Karen Jobes, sabi ni Karen Jobes, that when she was studying chemistry, sabi niya, in order to turn the water into wine,
you need certain molecules, but especially carbon. Where did Jesus get that carbon? It's creative power. So ang pinapakita sa atin in John chapter 1 is, that word that creates is Jesus. Now look what He's doing throughout His ministry, beginning at chapter 2, all the way through. It's the dawn of new creation. Yeah. So that would be the more accurate interpretation of it for sure kasi yun nabanggit mo nga nung Sunday. But yung to my point kanina, while hypothetically and allegorically speaking, hindi Yes. naman imposible, pero it wouldn't be exegetically faithful na pag if we were to insert that kasi nga hindi naman yun ang It would be good preaching, yeah, pero hindi but not faithful hindi to. talaga yung ibig sabihin ng text. It would not even, and when I say good preaching, I'm talking about it may be good to the ears of others. Yeah. Theologically, it could be correct. Exegetically, not so much. Not so much. Because I would say, Bayaw, that the blood of Christ, if we're just talking about the blood of Christ, you say when we say blood of Christ, we're talking about His death. So, where do we see the language of death take place? A few verses later, gibain mo ang templong ito. There, I would use that. But for the sake of turning the water into wine, there's nothing there that we could say that deals so much with death, but more of creation. The dawn of new creation. Yeah. Okay? The good thoughts, definitely good thoughts. Yeah. Anyone else po? Any last questions bago po tayo magtapos? Baka may katanungan pa ho kayo, baka nahihiya lang ho kayo. Okay? Anyone else? Okay. Alright, so kung wala na po tayong katanungan, purihin po ang Panginoon. And I do want to remind you mga kapatid that next week wala muna po tayo Bible study because I need more time. Papasok na po tayo sa Revelation 2 Fridays from now. Okay? So please, if that's okay, please give me time para mapag-aralan po ng husto and then we will begin our study in Revelation. Okay?